yung Yolanda talaga. Yun talaga yung pinakamalakas na typhoon na naranasan ko. Malakas, mabangis, mapanira, para siyang isang bangungot. Malungkot dahil yung mga pagkabahay namin nawasak lahat. Yung mga nyugan namin, palayan, halos wala kami makuha. Ang hirap. Noong panahon na yon, parang isip namin yung talagang katapusan ng buhay namin. Mahirap talaga, may kwento. Kikita mo, nahakbangan mo, patay. Halos matapakan na yung patay dito. Matutulog ka dito, may patay. Matakot ka pa man, anong magagawa mo, naandyan yung patay na yan. Hinahakbangan, baliwala na lang. Kung may man matitira, pinili na lang ng Panginoon yun. Siyempre po, pagka po pinag-usapan ang daluyong na dumating sa atin sa panahon ng Yolanda, nakakapanlumo, marami po tayong kababayan ang nasalanta at malaki pong kawalan sa ating pong buong bansa. But after a year nang tayo po ay tamaan ng Yolanda, talagang bumangon at umaahon po talaga ang ating pong mga kababayan sa sakunang dumating sa atin. Malaki yung impact sa pagtulong ng iba't ibang NGO po. Lalo na't yung DA na sila ang nag-facilitate na mabigyan po ang ating mga farmers dito sa mga Yolanda survivor po. Hindi lang dito sa Alang-Alang, kundi sa buong Leyte po na nasira din sa Yolanda. Nakita namin na medyo hindi naman sila namang problema sa pagkain kasi nakaproduce naman sila ng bigas. Malaki sigurong impact sa farmers yun. Malaking tulong din na ibigay sa kanila yun. At saka nagpapasalamat naman sila na mayroon na silang pinagkakakitaan, mayroon kaming mga livelihood program na sila rin ang mga beneficiaries yung mga farmers namin. At saka yun, sa palagay ko po, kung wala dyan, walang mangyayari sa bayan namin po, kung walang mga assistance po. Isang beses pa lang ako nakaani nun. Yun, pambayad pa lang sa mga utang-utang. Pero okay na rin. Nakakaahon din. At saka ito, pangalawa na ito, na maani ko ngayon. Bali, nanggaling ito sa DE rin yung mga seeds na ito. At saka yung mga fertilizer. Yun, galing sa kanila din yun. Yung sa mga NGO na nag-donate. Malaking tulong naman. Kasi imbes na ibibili namin ng fertilizer halimbawa at saka yung mga seeds, magagamitan namin sa aming pang-araw-araw na pangungonsumo. Pero malaking bagay na rin po yung ay tulong. Ang mga naibigay tulong sa amin ng DE ay ito, corn. Marami pang ibang mga pananim, hindi pa namin natatanim yung mga vegetable. Pero malaking tulong ito sa amin, ma'am. Dahil alam namin, pagkalipas ng mga ilang buwan nito, talagang tutulungan kami, makakapag-harvest na kami nito. Yung ibinigay po sa amin ng Department of Agriculture, binigyan po kami ng abono, kamuting kahoy, tsaka yung pinakbit ba, yung talong, okra, ampalaya, saluyot. Ginawa ko pong intercrop. Yun muna yung inano namin, kamuting kahoy tsaka kamuti. Habang nag-aantay kami ng niyog. Yung ibinigay po sa amin ng tulong ng DE, nabigyan naman po kami ng ng benepisyo. Kagaya ng nagtatanim kami at nakakapagtinda ng yung mga naitatanim namin, naibebenta namin sa palengke. At kung anong kailangan pa namin ayusin, mapaayos namin. Yung buhay naman namin sa pagkangayon ay medyo nakakabawi-bawi na ng konti, nakakaahon-ahon na ng konti. Itik. Malaking tulong sa amin yan kasi hindi naman yung itlog niyan, hindi na kami binibili.
Samantalang wala yan. Magkano isa yan, magkano isa itlog ngayon. Pinamili namin ng ano. Kasi nga bigas eh. Kasi iniipon namin yun ng ano eh. Kasi yung unang itlog niyan, 5 peraso pa lang. Yung binta nun araw-araw, iniipon namin. Tapos binibilay namin bigas. Yan, nakakasahin na kami. Malaki. Kung walang PC, wala. Karari. Malaking panglagari, upa. Malaki talagang tulong sa amin. Salamat sa PCA. Maraming salamat. Siyempre, pag makatanggap kami ng sweldo, mayroon na kaming pambili ng kwan namin sa bahay. Kaunahan po, bigas, ulam. Yung sobra po, siyempre sa anak namin, pang-recess naman po. Sa araw-araw. Malaki to po, malaki. Malaki dahil marami pa ang mga puno ng nyug na lalagarin namin dito sa Region 8. Napakarami pang tumba na hindi pa inabot ng PCA operation. Sobrang tulong ng BIPAR para sa pamilya ko. Nagkadaking baluto, saka ang hanap buhay ko, okay. Diretso na. Hasta yan na. Talagang maligaya ako. Sa akin lang, talagang tuwan-tuwa ako. Gusto ko may balik yung dating buhay namin. Akala ko, yayaman na kami noon eh. Isang harvest ko lang, maniwala ko hindi. Kumita ko ng 50,000 sa loob ng 4 na buwan. Ngayon inaasahan ko talaga yung anak ko makakapagtapos ng kuliyo. Ito po ay nakapagpakita na tayo ng mas masiglang pagtutulungan. So, kaya po kami nandito ngayong araw na ito is to have a better communication with the people. Ang kabilin-bilinan po ng Pangulong Noynoy Aquino, hindi tayo pwedeng tulong ng natulong. Kailangan kung ano yung itutulong natin, ay yung gusto talaga ng mga mamamayan. So, ngayon pong umagang ito, nakita po natin, narinig po natin ang sinasabi ng mga taong bayan. Maraming salamat po sa tulong ninyong malalaking equipments. Maraming salamat po sa mga makinang ipadadala ng ating national government. But ang kailangan po nila yung mas maliit lang na mga makina. So ito po yung ating pagpapakita na kung wala pong conversation, kung wala pong konsultasyon, ay salang intervention po ang may bibigay ng national government. Baka nga po doon sa mas mataas na lugar, gusto natin silang bigyan ng traktora pero kalabaw lang palang kailangan. So ito po yung mas practical na pamamaraan na ini-insist po ng Pangulo na magagawa lang po natin ito kung tayo po ibababa at nakakausap ng diretsyo na magsasakat ng isda. Sa ating pong lahat, sa ating mga magsasaka, mangingisda, mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sa mga international NGOs, sa mga local NGOs, UN agencies, inihiling ko po ang ating pakikisa sa programa ng ating pamahalaan upang tayo po ay panumbalik ang ating mga sakahan, ating mga bukid ng mas maayos po to bring back better our farming communities. Hindi lamang po sa dati niyang anyo, kung hindi mas maganda pa po, mas productive, mas resilient sa typhoon. At magbibigay po tayo ng halimbawa sa ating mga kasamahan, sa ating bayan, kung paano po umahon mula sa isang sakuna. So in behalf of PCA at saka doon sa mga coconut farmers natin na nag-participate, tumutulong sa mga programa para ma-implement ng maayos. Sana po hindi kayo magsawa at magtulungan lang po tayo para tuloy-tuloy yung pag-aho natin para maitayo o mapaunlad, maipaahon natin ang coconut industry natin. Ang message natin sa ating mga kasama sa sektor ng pangisdaan at sa buong sektor ng agrikultura. Alam po natin na yung Yolanda ay hindi biro. Alam po natin na malaki po yung ating suffering. And what we can assure you is that your government will not stop until each one of us, each one of you, is able to be supported. Yun po yung pwede natin ipako sa inyo. Pangalawa po, gusto rin namin kayong i-congratulate in advance
for your effort. Gusto po namin purihin kayo dahil sa pinakita niyong lakas at pinakita niyong kooperasyon. Kung wala po ito, hindi ko po alam kung paano tayo babangon sabay-sabay. So again, you have proven yourselves to be worthy of all the support that is being given not only by government of the Philippines, but by the entire world. So again, kasama po ninyo kami, kasama po ninyo ang inyong pamahalaan, sa ating po tutulungan, sabay-sabay po tayong aahon. Salamat din. Salamat, Pipa. Salamat din. Salamat din. Salamat, Pipa. Salamat sa Pipar. Salamat din. Salamat din. Salamat, Pipar. Salamat, Pipar. Salamat din. Salamat, Pipar. Salamat, Pipar. Ha? Salamat na.